Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay lang ba? Wait lang. Ganyan to eh. Welcome back to a special episode of the Mental Health Ka Dyan podcast. Special episode siya kasi nandito kami sa Don Antonio Sports Complex. Wala kami sa studio. Nandito kami sa 3rd JM Canlas Badminton Cup. Yung importance din ng mga ganitong activities, no? Kasi this is not only about badminton. This is also about raising awareness and removing the stigma around mental health. Pero siguro focus muna tayo sa community. One thing na importance ng community is the support and the guidance. Ako naman, ang importance ng community is the knowledge. The more na marami ka nakikilala, marami ka rin natututunan from them sa mga naging experience nila, sa mga thoughts nila. Before, more on keep things to myself. Parang siguro yun yung nag-resonate na you don't need to keep things to yourself. Somehow, you need to share din yung emotions or kung ano man yung naiisip mo with other people. When you are with a good community, you can see different perspectives. Pero may i-add nga ako. Ano kasi yan eh, issue rin ng trust yun eh. Na hindi mo malalaman yung isang tao kung katiwa-tiwala siya unless mag-i-open up mo rin yung sarili mo sa kanya. So, when do you think sharing is unhealthy and when do you think it is healthy? Mental health ka dyan. Anyway, napag-usapan namin kanina sa episode na walang audio. Audio. Dapat palang mayroong ganong no? Episode, podcast na walang audio. Pwede. Oo, lip reading yung tawag. Okay. Ang dami namin napag-usapan kanina. Like, importance ng movement, importance ng ganitong activities. Pero siguro, focus muna tayo sa community. Focus muna tayo sa community. How do you think, hindi lang sa hindi lang when you're mentally or clinically diagnosed with mental health issues, siguro sa normal day-to-day life lang ng tao, what do you think is the importance of having a community with you? Let's start with this Ivo. Syempre, unang-una na dyan, pag pinag-usapan yung community, nandyan syempre yung support system. So, mas maganda na meron kang mga na pag-sharean din ng mga same yung mga people na with the same interest. 'Di ba? Tapos yung support din when it comes to, like for example, achieving something sa life. Andun yung meron kang mga supporters, meron kang mga guidance, meron mga taong nagka-clap behind your back. Nabuboost din kasi yung yung confidence mo when when you know na merong mga taong nakasuporta sa iyo. So yun yung one thing na importance ng community is the support and the guidance. Yes. How about you? Ako naman, ang importance ng community is the knowledge. Yeah. Kumbaga, the more na marami kang yung network ba, the more na marami kang nakikilala, marami ka rin natututunan from them sa mga naging experience nila, sa mga thoughts nila. So, yun yung importance niya for me. Ako naman, syempre, tayo as human beings, we're biologically wired for connection. So, if you are, kumbaga parang if you're not letting yourself connect with other people, parang, it can make the situation much harder to deal with. Kasi nga, ikaw lang yung nag-handle nun. Pero, essentially and biologically naman, we are wired for human connection. So, if isusuppress mo yun, it can also probably cause parang, hardships. Probably, kasi syempre, if you are in the right network or if you are in the right community, it can, help you grow. But if you are not in the right community, in the wrong circle of friends, iba yon, ibang usapan yon. Diba? So, okay. And naman from what I can see here, it's mainly about badminton talaga. Kasi diba si JM, ito talaga yung sport niya. Kaya ito rin yung ginagawa ng Canlas Family Badminton Cup. Pero kanina, we discussed about yung sa Mind Care, which is one of the sponsors, diba? Sponsor ba sila? Ayun, ng Badminton Cup. They talked about the importance of mental health and removing the stigma around it. So,
Kayo ba, what do you see or how do you see mental health right now? Do you think mataas pa rin yung stigma ng mental health currently? Ikaw. Sa akin, I think na-lessen na rin siya. Kumbaga parang marami na rin kasing outlet or parang, hindi, marami na rin kumbaga napagkukuhaan ng mga tao ng knowledge. Oo. Tapos, syempre, nagiging aware na rin yung mga tao regarding do sa mental health kasi mas open na yung iba ngayon, unlike before, Yeah. na there's something about that topic na hindi talaga pinag-uusapan or parang iniiwasan ng mga taong pag-usapan. Oo. How about you, Ivo? Ganun din. Para sa akin, mas aware na yung mga tao ngayon. Pero yun nga, kailangan continuous pa rin yung mga ganitong klaseng... May play ka dito? May game ka? Ay, okay. Sorry, Ayun nga, katulad na sabi ko kanina, I think mas aware na yung mga tao ngayon sa mental health Oo. issues. But at the same time, hindi naman porket aware na yung mga tao is titigil na tayo sa pagtatakil or pag-uusap ng ganito kasi marami pa rin mga tao na kailangan ma-educate, kailangan madagdagan yung knowledge about mental health issues. And yun nga, hindi lang siya about hindi lang siya about mental health na diagnose ka na parang may sira yung ulo mo, parang gano'n. Yun kasi yung stigma na ang alam na lang ng tao sa mental health is pagiging baliw or crazy. Hindi pa nila naiintindihan yung spectrum ng mental health. So, yun. Saka yung depth nun. Yung depth. Parang kasi surface level, okay, sige, mental health, pero yung surface level nun, parang marami parang hindi Okay. Okay. Yeah. What do you think for you, what is mental health? Mental health is pero yung Tagalog. Oo naman. Ano kami dito? It's By the way, siya, badminton player with Amara. Ayan. Si Biggie is also my friend na nag-join kanina sa badminton cup na sponsor ng mental health. Okay. for me, mental health is parang, ano ba? Or ang Coping up with the things na, things na makes you struggle. Pero ang question ko sa kanila kanina, do you think may stigma pa rin around mental health ngayon? Oo, kasi based on sa social media, rampant pa rin nakikita na, percentage ng suicidal thing. So, especially pag mga, sa adolescents kasi, yung bullying. Ayun. One of the reasons. One of the main drivers ng Yes. Pero hindi pa rin siya ganun ka-openly talked about. Oo, kasi minsan when it comes to counseling, meron tayong connotation na parang nababalito, parang gano'n. So, sometimes yung mga iba, they just kept themselves na lang kung ano yung nararamdaman nila, and that leads to suicidal things. So, Yeah. So the stigma is still meron pa din. Okay. So yun. Tinanong ko lang din siya kasi nga kumbaga tayo as normal people, 'di ba? Hindi naman tayo experts. Pero we have different experiences around mental health and it's important na kumbaga parang makita natin ano yung perception ng ibang tao towards mental health kasi doon din natin makikita if aware na ba tayo or hindi pa. May sabihin ka? Okay. Okay, sige. Pero kanina, sige, dun sa may nabanggit ka dun sa first, dun sa first recording natin, na ang podcast na walang audio. May nabanggit ka na na-retain sa'yo kanina dun sa seminar about mental health. Ayun, can you tell me more about that? Nung may nag-talk kanina, parang ang advice niya was, wag mong i-keep sa sarili mo yung na-experience mo or naiisip mo or something like that. Kasi parang sa akin before,
more on ano ako keep things to myself. So dun, parang siguro yun yung sa akin, nag-register or nag-resonate na you don't need to keep things to yourself. Somehow, you need to share din yung emotions or kung ano man yung naiisip mo with other people. Yes. So, yun. Pero do you think na keeping things to yourself, gaano sa tingin niyo yung effect nun sa mental health? If you keep things all to yourself. Sa akin kasi kapag kinip mo sa sarili mo lang din yung mga bagay, parang ina-isolate mo yung sarili mo. Parang eto, kumaga na-assess ko na rin siya somehow na parang hindi ko pinagkakatiwalaan yung mga tao around me. Kaya parang kinikip ko lang siya sa sarili ko na kasi ang nasa isip ko, hindi nila ako naiintindihan. So, walang nakakaintindi sa akin, ganyan. Pero yun nga, kumbaga, doon sa napag-usapan natin kanina, kumbaga, paano nga naman nila maiintindihan kung hindi nga naman ako nag-share? Yes. So, hindi, kumbaga parang yun nga kaya ka nga rin nagkakaroon ng communities to understand some things na hindi mo naiintindihan before. Kasi nakakita ka ng different perspective. Yes, kumbaga parang mapag-iisip ka na, oo nga no, tama nga naman. Oo. Kumbaga parang kung hindi ko nga naman siya sinishare, paano ka naman masasabi na intindihan nila ako or hindi nila ako naiintindihan kung hindi ko nga siya Maganda yung pinring up mo na yun. Kasi nga, when we stay on ourselves lang, na parang we don't allow other people to share things with us and to share your own experiences din. Parang yung perspective mo lang yung nakikita mo, di ba? Pero when you get to talk to other people and then you get to see a different perspective, it means that you're allowing to see things na hindi mo pa nakikita before, di ba? Which, if you feel like it resonates with you, then, parang, kumbaga, parang, it means that it's making sense. If it's making sense, then, I think it's an opportunity for you to learn. Ganon. Ikaw ba? Ano nga yung question mo? Perspectives and, talking to, kasi yung na-mention niya kanina. Yung keeping it to yourself. Ha? Yung keeping it to yourself. Oh, keeping it to yourself, na parang nakwento niya nga na, when you are with a good community, you can see different perspectives. Oh, yun isa nga yun sa sa magandang effect na ino-open mo yung sarili mo sa community. Kasi nagkakaroon ka ng knowledge, saka yun nga, yung support system na nabibigay ng community mo, malaking bagay yun. Kasi nagkakaroon ng safe space to express yourself, to voice out kung ano yung mga nararamdaman mo, yung mga thoughts mo, emotions mo, which is yun nga yung sinabi doon sa talk kanina, di ba, na kailangan mo siyang i-share. Kasi, I think mas healthy na ina-unload mo yung emotions mo kaysa kinikip mo siya. Kasi, as long as kinikip mo siya, ikaw din naman yung nahihirapan. Yeah. And yung burden na yun, minsan lumalabas siya sa daily life mo. Sa work mo, sa output mo sa work mo, o nagmamanifest siya sa life mo. Kaya, I think yung sharing is one way din ng regulation ng emotions mo. Yeah. Pero okay, ito na pag-usapan natin kanina sa episode na walang audio. Yung nga, 'di ba? Kasi for me, okay, two things. Parang letting yourself share with other people is healing. It's super healing. But also holding space for yourself is also healing. And for me, it's a skill. Na kumbaga parang something I learned nung sa journey ko before. Okay. Something I learned sa journey ko before when I learned meditation. Parang may times ako na parang gusto ko nang kausapin yung friends ko kasi ganito. Pero may times din ako na parang wait lang, before ko ikwento, mag-meditate muna ako.
may ganun ako na hindi ako ganun before. Kaya di ba kanina doon sa first episode, ay doon sa episode mo ng audio, di ba tinanong ko if there's something na sana natutunan mo ng 7 years old ka, ano yun? Ang sagot ko, emotional regulation. And for me, emotional regulation kasi is holding space for yourself and understanding what does your emotion tell you. Ayun. But okay, going back dun sa ano, teka lang. Okay. Going back dun sa two things na na-mention ko, which is yung sharing with others and also holding space for you. I think it should be also a combination. Na kasi kasi ano baka naman may tendency rin tayo minsan na parang when heightened ang emotions, parang okay, share ko na kaagad. Parang ganon. Pero if kumbaga na-process mo din siya sa sarili mo, you know how to tell it ng much safer and better. Parang ganon. So, going back dun sa sharing it with others, okay, hindi ko natanong kanina to. When do you think is sharing it with others is parang over the board na? Or alam mo yun, parang okay, this is the right kind of sharing? So parang ang question mo is, kailan siya healthy share? Parang gano'n. And when naman yung parang keep it to yourself? Ano? Parang ano yung healthy enough to share at ano naman yung mga bagay na keep it to yourself? Parang when do you think it's sobrang ano na? When do you think it's healthy to share it? And when do you think it's parang ano na siya? Parang it's hurting others na when you share yung mga ganong stuff. Unhealthy and healthy. Ganon. Okay, rephrase ko. Oh, rephrase mo nga. When do you think sharing is unhealthy and when do you think it is healthy? Ako, yun nga, tulad nung kanina sinabi ko nga, di ba, na kailangan mong i-assess muna yung mga bagay na comfortable kang i-share. Healthy siyang i-share kapag alam mo na may is yung burden of ano mo, yung burden mo na, parang for example, emotionally burnt out ka na, that's the time na talagang kailangan mo na siyang i-share kasi ikaw mismo hindi mo na nga kayang i-handle di ba? So, kailangan mo ng help. Kailangan ma-assess mo sa sarili mo yun na it's a form of ang tawag dito? Ang tawag doon, parang responsibility mo sa sarili mo na kapag hindi mo na kaya, you ask for help. Yun, healthy siya. Pero pag alam mo naman na kaya mo naman gawa ng paraan, tapos i-share mo lang ng basta-basta, pero wala ka pa naman ginagawang anything na assessment sa sarili mo. Parang gusto mo lang siyang itapon. Yeah, so that's the value of assessment talaga, self-assessment. Oo, na parang o tingnan mo rin kasi baka minsan nagiging toxic ka na share ka lang ng share na parang nagiging burden ka na rin sa ibang tao. Diba? So yun, i-assess mo yung sarili mo. If Yes. you need help. Ako, pag nawawala na siguro yung respect sa others. So, yun yung parang overboarding na hindi mo na nire-respect yung space nila or yung time nila. Although, hindi naman, kumbaga, wala namang perfect time para mag-share or hindi mag-share, Yes, di ba? yes. Kumbaga, parang, yun nga, yung assessment, ganyan. Kung masyado mo nang siguro paulit-ulit, isa rin siguro yung unhealthy. Yes, Na parang yes. paulit-ulit ka nang sinishare mo. Mas wala kang ginagawa yun. As wala kang ginagawa. Doing something So about parang nagbibigay sila sa'yo ng advice or open ears sila sa'yo. Pero next time, ganun na naman ulit. So I think yun yung isa pang Yes, unhealthy okay. way. Dito yung kasi parang nagkakaroon ka na ng, anong tinatawag nila ganyan? Emotional
Dump. dump. Oo, yun. Nag-emotional dump ka na sa ibang tao. Oo, yun. Yun lang yung something ang gusto kong, yun yung something na gusto kong i-clear din para at least, syempre, yung aware din tayo what to share and what not to share. And also, syempre, when we are sharing, we also have to consider other people. Not to the extent na keep it to yourself naman. Kumaga finding the balance. Kasi minsan, di ba, syempre, yung mga tao, meron din yun yung kanya-kanyang problem. So, malay mo, hindi rin naman sila ready pakinggan yung problem mo, yung Yes. burden mo. So, magiging burden din sa kanila yun. And, di ba, may mga tao na hindi rin sila self-aware na hindi pala nila kayang dalhin yung problem ng ibang tao. Pero again, we are not saying na wag kang mag-share. Ang what we are advocating for is also self-awareness and also yung self-assessment na sinasabi mo. Tsaka, if you're going to share it with friends, especially with friends na talagang who care for you, who mean the best for you, make sure na you're doing something about it. Na parang that's the way on how you value your friends, ganon. And also, syempre, if they're advocating for you naman, then might as well advocate for yourself then, di ba? So, okay, going back dun sa healthy sharing. Okay. Okay, going back sa healthy sharing. Let's talk about yan kasi it's a quotable quote na hanggang ngayon sinishare ko pa din sa episode namin with Ken Somera. He mentioned na parang yun nga, learn to share the weight. Na hindi mo dapat dalhin lahat. Okay? Now, when it comes to yun nga, sharing the weight, how do you think it can help someone lighten the load if alam mo yun, nasa-share mo siya. And was there a time, okay, ito na lang, was there a time sa'yo, Boots, na parang ang tagal-tagal mo nang dinadala, tapos nung shinare mo, parang, oy, ano siya, nakalubag siya sa akin. Oo, meron. Parang I think last year lang ata yun. Sobra akong parang feeling ko nag-breakdown talaga ako. As in, umiiyak ako ganyan. Tapos, nung sobrang hindi ko na kaya kasi nga more on self, ano lang ako eh. Hindi, kumbaga parang yun nga, yung keeping things to myself na. Parang sa sobrang hindi ko na siya kinakaya, hanggang sa naiiyak na ako and everything, doon ko lang siya in-open up sa kanya na eto na yung nararamdaman ko, ganyan. Kasi parang nandun muna ako sa thought na ayokong i-share kasi baka eto lang yung sasabihin niya, pag aanuhin niya lang ako, ganyan, pag sasabihan niya ako whatsoever. Nandun na agad yung mindset ko. So, nung sobrang hindi ko na siya kinaya, shinare ko sa kanya, ano rin ako sa kanya, naglabas ng emotions and everything. Gumaan yung feeling na nailabas ko siya, nasabi ko siya verbally. Hindi lang siya yung umiyak lang ako sa kanya, okay na. Hindi, iba pa rin kasi yung nasasabi mo through words. Yung emotions na nafe-feel mo. Idadagdag ko nga lang kasi, di ba, marami ring tao na nag-overthink sila masyado na kung ano yung isipin ng ibang tao sa pinagdadaanan nila. Na baka ganito, baka di maintindihan, or baka masyadong mababaw naman ako pag sinabi ko to. So parang nauunahan siya ng yun nga, overthinking. Yung personal mong overthinking na baka ganito, baka ganyan. Pero yun nga, yun yung importance nga ng holding a safe space like this, like a community, na makakarinig ka kasi ng other perspective. And you have to understand na you don't have all the answers dun sa problem mo. True. At may mga tao din na, yun nga, hindi ka nag-iisa. May mga tao din na maaaring pinagdadaanan din yung pinagdadaanan mo. Oo, Kasi, true. di ba madalas naisip natin na parang, hindi nila ako maintindihan, parang feeling ko kasi ako lang nang may pinagdadaanan ganito, ako lang makakaintindi sa sarili ko. Di ba? So, once kasi na in-open up mo siya, nagkakaroon ka ng answer na hindi mo naisip before. Yes. Nagkaroon ng other perspective dun sa pinagdaanan naman ng mga taong nasa same same problem din na kung nasan ka. So, yun yung importance na nag-share ka kasi. At saka kapag when you're sharing, especially to those people na who have experienced yung pinagdadaanan mo, hindi ko sinasabing walang judgment, pero
kumbaga parang they understand you. Parang ganun. Kasi pinagdaanan nila eh, 'di ba? So, if that's the case, mas mag-guide ka nila na mag-guide ka nila of the options that you can explore. Ganyan. And okay, sige, hindi siguro I'll take back yung sinabi ko kanina. Kapag kasi when you're undergoing through something na pinagdaanan ng iba, yun nga, almost walang judgment. Kasi they acknowledge na you are also a human being and normal lang na pagdaanan yung ganyan. May question ako. Mas okay ba na mag-share sa stranger kesa sa friends mo or the other way around? Depende. Ako na-experience ko yan before. Depende rin na sagot ko dyan. Oo. Kasi, depende sa friends mo. Yes. Kung alam mo na yung friends mo is kilala ka na nila, tapos malalim na yung pinagsamahan nyo, and yung level of understanding, alam mong maintindihan ka nila, pwedeng mag-share din sa mga taong yun. May mga times naman din na, like for example, ayaw mong i-share sa friends mo, and feeling mo may isang stranger na nakilala mo lang, o na parang parang randomly may nakilala kasi yan. Kasi minsan may mga stranger na may same rin kayo na experiences na parang walang judgment, you can easily share na napagdaanan mo yun, tapos napagdaanan din pala nila, nagkakaroon kayo ng common ground. Parang may trauma bond kayo. Oo, parang ganun. Pero yun nga, so it depends pa rin dun sa kung sino ko siya share. Ako dati na ko siya, like sobrang bigat nung feeling ko. Tapos parang mismo sa time na yun, gusto ko lang mag-share. Kaya ko siya na-share. Pero after nun, parang alam mo yun, naging okay rin naman. So, minsan kasi sinasabi nila na parang okay lang din mag-share sa stranger kasi after nun, hindi na kayo magkakilala eh. Parang di ba, nailabas mo lang siya. Pero yun nga, you also have to be careful. Siyempre, baka maya mag-take advantage yung stranger na yun dahil di mo naman kilala, di ba? Tsaka yun nga, katulad na pinag-usapan natin kanina na parang nag-ano ka din eh. Baka parang nag-emotional Trauma dump ka sa kanya eh. Baka hindi rin siya ready na tanggapin yung emotion mo, di ba? So yun nga, kailangan conscious ka rin. Pero I guess yun nga, did we answer your question? Hindi, for me, hindi siya it depends talaga. May additional question pa ako. For example, di ba, it depends nga. What if dun sa mga set of friends mo, hindi nila alam or hindi sila aware na may ganun ka palang dinadala or parang, di ba parang, yung sinasabi mo nga na, kung kilala ka na nila before, what if ganito ka nila nakilala? Pero baka ang ibig mo sabihin is, paano mo maikikwento yung unknowns, Yung other side mo, parang ganyan. paano mo maitatanong yung unknown version mo doon sa mga friends Paano ka mo? makakaas ng advice if they don't even fully know you? Yeah. Oo, Ganon. ganun. Say ka na. That's a good question. Okay. I think ako sa journey ko ha, kasi may mga, parang may mga bagay din naman ako na parang, okay, ito lang to. Kasi, yun, parang ito lang yung gusto ko i-share. If that's the case, pero kailangan mo mag-ask ng help, I don't ask it sa mga friends ko. I ask it sa mga mentors ko. I consult. Ganon. So yun nga, i-assess mo pa rin kung kanino mo lang siya Oo. pwede i-ask or i-share. And hanggang saan lang Yeah. yung gusto mong i-share with friends. Kasi hindi na naman ibig sabihin na parang if may other side ka na hindi mo kinuwento sa friends mo, hindi rin naman ibig sabihin na noon na hindi ka tiwala sa kanila or hindi ka true friend. I think privacy, kailangan nandun pa rin yun. Pero alam mo, kasi one thing din yan para mas magkaroon ng deeper connection sa friends mo, yung i-share mo yung mga bagay na hindi pa na-share before. Kasi, di ba, parang ang problem ni Boots is paano niya express, hindi naman nila kilala yung side niya na gano'n eh. Pero di ba, kung friend mo talaga yun, at alam mo maintindihan ka nila, that's one way of sharing a piece of you na hindi pa nila alam. So, mas magiging deeper yung relationship nyo. Pero the question is why don't they know yung ganong side? Oh, kasi nga, sanay nga siya na keep it to herself. Ano? Yun nga, yung keeping things to myself. Keeping things to yourself. Kaya, So it's coming from fear of rejection or judgment? Oh, okay. Yeah. So hindi naman yun dahil hindi ka nila matatanggap.
Oo, parang na-advance mo na yung mindset mo na wag na lang kasi baka hindi nila mag-gets or maintindihan or something. Okay. Kasi ang sa akin kasi, kung genuine friends sila na ano sila, minsan kasi matatanggap ka ng friends mo kung talagang friends sila. Tsaka minsan para sa akin, hindi mo na kailangan i-sugarcoat pa yung mga bagay na yun kasi yung the right people, the right community will accept you for who you are. Diba? Mas maganda na yung authentic yung samahan kaysa naman yung nagpa-plastikan lang. Parang nandun pa rin yung mindset pa rin na siguro yung fear na kung paano sila mag-react. Parang isa rin yun sa factor kaya hindi rin ako masyadong nag-share. So, it's coming from you pa din. Oo. Oo, okay. Pero may i-add nga ako. Kasi naisip ko, parang pumasok sa isip ko na, ano kasi yan pwede rin siyang parang issue rin ng trust yun Na, how can you trust someone with your, yung private, mo. Ang tawag sa ganun? Privacy. Hindi mo malalaman yung isang tao kung katiwa-tiwala siya unless mag-i-open up mo rin yung sarili mo sa kanya. Parang ganun yung ibig ko sabihin. Yung sa trust ba? Or acceptance. Hindi kasi parang ganito. Friend mo ka mo yun, di ba? Kino-consider mong friend. Hindi lang nila alam yung deeper or yung other side of you, di ba? So parang question din siya na about you trusting your friend. Na kapag nag-share, parang hindi mo rin sila pinagkakatiwalaan. Kasi baka i-judge ka nila. Baka i-judge ka nila. So parang, nag-gets mo Or yung ibig baka sabihin. wait lang ha. Yun nga, it's coming from her fear of rejection talaga. So it's a wound na meron siya. Siguro parang in a way, it's not that she doesn't trust her friends. It's just that meron siyang fear na kailangan niya. Yun yung challenge niya ngayon to get out of that fear. So it's not that hindi ko sila pinagkakatiwalaan. It's my issue. So parang personal issue pala yun. Oo. Okay. Na kailangan mong ma-outgrow. Yun. Yes. So one way nga to try it is to try na magbigay ka ng mga snippets na ng sharing mo. Paunti-unti. just let yourself process it. Tapos when you feel like it na, mag-open. Kasi parang self-discovery rin yun, tsaka dinidiscover mo rin yung ibang tao. Kasi parang kumbaga may mga moments naman, syempre nagsishare naman ako, although somehow medyo may moments na mababaw lang, ganyan. Parang tinatry mo, kumbaga may mga moments na siguro na hindi mo nagugustuhan siguro yung way kung paano sila mag-react dun sa na-share mo. Yung friends mo ito? Ibang set of Okay friends. lang pag-usapan to? Ibang set of friends naman. Ibang set of friends. So kumbaga, Syempre, di ba may iba-iba tayong set of friends. So, itong set of friends na to, okay ka. Set of friends na to, hindi ka masyadong open. Set of so friends na to. meaning, may na-open up ka na ng different set of friends and you didn't like how they reacted. So, kaya parang nagkaroon ka ng parang, oh my gosh, baka pag sinare ko to sa ibang set of friends ko, baka makakuha ulit ako ng ganong same reaction. Yun nga, parang may fear nga. Ayun nga, kaya nga ay sorry yung laway ko. Pero yun nga kasi yun yung essence ng pinag-uusapan natin ngayon, yung about sa community, about sa creating a safe space, tapos about sa nagkakaroon ka ng new knowledge. Yes. So, kapag nandun ka sa state na ganyan, na hindi ka pa rin nag-share because of fear of judgment or fear of rejection, eto nga yung space na pinag-uusapan natin siya na kailangan mo siyang i-try na mag-open up sa ibang tao to ease the burden para matanggal din yung fear mo na yan. Yes. Saka at the same time, yun din kasi yung way para magkaroon din kayo ng deeper connection ng friends mo. Alam mo, feeling ko, isa pang nagiging issue dyan is yung ayokong napuput ako sa spotlight.
Kasi sanay ako na nasa back room ako, back end, parang tulong-tulong ganyan. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay lang ba? Wait lang. Ganyan to eh. Naka-ready ka na. Nagsasalita. Parang gusto ko lang hawakan yung kamay. Gusto ko hawakan yung kamay. Napabother ako. Napabother ako kasi parang okay. Sa'yo na. Parang ganyan. Hindi. Ano naman yung sinasabi ko? Meron pa ikaw yun ngayon sa issue mo na sa... Yun nga. Kumbaga parang, ano naman yung sinasabi ko? Ito kasi. Yung nga na, hindi mo ma-share. Hindi mo sinasabi ako eh. Kalimutan ko tuloy. Kasalanan ko na. Kasalanan ko. Bakit ka kasi nakaganyan? Di ba Eh, gusto ko hawakan yung kamay mo eh. Hindi para kasi gusto ko ganyan. Okay. Ano naman yung sinabi ko? Nasanay ka kasi na nasa back. Ayaw mo yung spotlight. Ayaw mo na Yun spotlight. nga, okay. Kumbaga parang, kasi usually naman, di ba, kapag may problem ka, bigla ka, bakit anong problema, ganyan. So parang minsan, natutunaw ako. Parang ganon. So parang, guys, ayoko talaga. Nakikringe ako minsan. Yung mga ganong moment. So, yun. O, sige na, sa'yo na. So, ayaw mo yung spotlight. Okay. Pero alam mo, minsan yung mga tao ayaw ng spotlight. Ayaw mo na napupunta ka sa hot seat. Di ba, magkaiba Uy, kasi yung parang spotlight awkward sa hot seat kasi. Magkaiba yung spotlight sa hot seat. Ang awkward. Ang awkward. Awkward talaga siya, girl. Awkward talaga yun. Kasi, kumbaga parang kakalkalin ka in a way. Oo. Diba? Pero alam mo, Parang ito lang. pero alam mo kasi, Congratulations. You advocate for yourself right now. pero kasi alam mo, kaya ka natatakot din sa mga isipin ng ibang tao. Minsan kasi nagsisimula rin yun doon sa sarili mo palang naisip. Kasi doon pa lang sa sarili mong isip, nadja-judge mo na yung sarili mo eh. Kaya minsan akala mo, yun din ang iisipin nila sa'yo. Nagets mo yung ibig ko sabihin? It's a reflection. Oo, naproproject sa kanila yung fear mo kasi ikaw pa lang nagiging self-critical ka na sa Oo. sarili mo. Yeah. Which is, kailangan din nating palayain yung sarili natin sa ganon. Ay, what if, lang siya? What is the difference kapag self-assess ka doon sa ginajudge mo na yung sarili mo? Hindi na sila. Hindi. Hindi na ito self-assessment. Yun, overthinking. Ginudge mo na, oo nga, ginudge mo yung sarili mo. Hindi, ganito, pag assessment, wala pang judgment, yung assessment lang eh. Gets mo ba? Pag ginudge mo na, nagbigay ka na ng verdict, ito ko, judge mo na yun, ginudge mo na yung sarili mo. Overthinking na yun. Pero pag nagkakaroon ka lang ng assessment, binubuksan mo yung sarili mo to recognize, baka ganito, pero walang verdict na ganito ako. So, hindi ba, rin yun, overthinking? It can be a form of overthinking kasi minsan hindi pa naman yun ang iniisip sa'yo ng ibang tao. Yun agad ang iniisip mo sa'yo sa sarili mo. Ano kasi siya, self-assessment is you being an observer of yourself. Oo. Kumbaga parang it's a bird's eye view of how you would react separate from your emotions and your thoughts. Pero kasi it's something that's hard to do kasi nga hindi mo naman nakikita physically na nag-exist ang emotions at saka thoughts kasi they are within you. Pero if you, like for example, if you try to meditate, no? Tapos parang you just see yourself sitting silently. Pero tapos you choose to consciously see your thoughts na separate from you and your emotions. I think it would be different. Na parang you're not your emotions, you're not your thoughts. Parang yun yung topic natin kahapon. Nung papunta tayo ng Ortigas. ng ano? Yung topic namin about sa may mga tao na ayaw nilang naiiwan mag-isa kasi ayaw nilang naiiwan sila na alone with their thoughts kasi parang it's a nakakatakot na siya. place. Nakakatakot May siya. mga ganong tao. Oo. So, I feel like yun yung nag-trigger ng anxiety ko before, lalo na pag magagabi na, kasi na-mention ko nga kanina, di ba? Before, pagdating na pagpadilim na, patakip silim na, natakot talaga ako, girl, kasi lalo na pag matutulog na, kasi ako na lang, alam mo yun, wala ka ng diversion eh, kasi tulog na lahat, tas madilim, o tahimik na, ganyan. Tapos yung thoughts mo, hindi mo siya mapigil, pero kasi, when I decided to meditate on a daily 30 minutes tas journaling,
Doon ko na-process na parang yung palang mga nasa isip ko, yun na yung inner critic ko na ginajudge ako because of the things that I've done in the past na parang hindi ko pa napapatawad yung sarili ko. Oo. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin yung sarili ko sa mga wrong decisions that I made in the past. Pero at the same time, yun yung natutunan ko na parang, okay, doon pala siya galing. Ito pala yung mga effects nung mga hindi ko na-process before. Kasi nung nangyari sa akin, yung lahat ng shit na nangyari sa akin before, hindi ako nagbigay ng space for me to heal. Instead, nag-work lang ako ng nag-work. Ganon. So, parang na lang siya, nagpatong-patong siya. Oo. So, yun. Nagpatong-patong. Hindi, yun nga kasi yun na minsan, tulad na sinasabi, minsan kasi kailangan mo rin para palayahin yung sarili mo dun sa sarili mong prison. Oo. You're being too hard on yourself. Masyado mong sinisisi yung sarili mo sa mga bagay na na Isa pa nagkamali yun, ka. being too hard on yourself. Oo, na parang, yun nga, masyado mong criticize yung sarili mo na kailangan mong patawarin yung sarili mo din naman na hindi ka naman perfect. Okay lang na magkamali, okay lang na maging mahina, okay lang na ma-reject. Basta okay lang lahat yun. Kailangan mong patawarin sarili mo. Kasi paano It's a process though. It's a process. process talaga siya and mahirap siya for mga tao na hindi sanay sa rejection, hindi sanay Yes. sa Oo. sa mga pagkakamali or lalo na din sa mga taong laging nasasabihan na mali sila. Oo. So parang lagi kasi sila nasasabihan na mali. So parang ayaw na nila sa ganong Parang critical mo na sa self mo. ikaw yung kaya nabuo yung ikaw mismo yung nagkikritik sa sarili mo kasi ayaw mo na umabot sa point na ikaw correct ka pa. Parang isa rin sigurong factor yung, di ba nga, nag-overthink ka na-assess mo na yung sarili mo, na-judge mo na yung sarili mo, tas maririnig mo pa from other people na ganun din yung masasabi nila sa'yo. Kaya siguro parang nag-hinder ng sharing. Parang you don't have the people who would help you see the good side of you. Parang ganon. Ang sinasabi niya na alam niya ng mali siya, wag nang ipagdukdikan pang mali siya. Oo. Kumbaga na-assess ko na sa sarili ko na, nagkamali ako sa part na to. Parang hindi na siya para Don't rub it on my face. Oo. Gets naman namin Kaya yan. nga parang, kaya nga yun nga, kaya ko na-mention na parang instead of those people saying na it's okay, parang ganon, parang inaano ka pa nila na, kasi ginawa mo yan. Parang ganon. Kaya sobrang critical mo sa self mo ngayon. Which, naiintindihan naman natin na nakaka-burden talaga sa mental health yun. Oo. Kasi nga, sino ba naman yung taong gustong masabihan ng may mali siya, di ba? Mahirap talagang tumanggap ng sariling pagkakamali. Pero yun nga, babalik tayo sa self-assessment and sa pagpapalaya sa sarili. Yes, and accountability. Oo, na kailangan mo kasing tanggapin na hindi ka nga perfect. You're born with flaws. So, Pero that's also not an excuse to continue making mistakes. hindi nga. Kasi kailangan nga may accountability ka syempre. Pero what I'm saying sa Case niya. sa case ni Boots kasi nga, before pa mangyari yun, inuunahan niya na. Kasi nga, natatakot siya na baka ma-judge siya or baka masabihan siya na ay mali ka. So, ayun nga, overthinking. At sa environment talaga siya, no? Sa environment. But, yeah, yun, since, kaya nga maganda rin na, okay, going back sa communities, di ba? If walang ganitong klaseng community that's raising awareness about that and the roots of it, kasi ang mental health, ano lang naman yan, di kapag parang top of the layer lang yan. Meron pa yung mga roots. So if we are not hearing those kinds of side of the story, then hindi tayo makakapag-inquire din sa self natin na ayaw nga, no, that makes sense. Though merong mga merong mga things ako, especially yung journey ko last year to discovering myself even more. Parang, especially when I
when I inquired or through Gabe and also kay Koy Gray, like ko minimension yan dalawa. Sila kasi dalawa yung guides ko and friends ko when it comes to self-discovery. So, may mga times na parang, alam mo yun, hindi makakatch up yung utak ko kasi nga yung wiring ko, sobrang deep talaga siya. Yung wiring, yung conditioning, ayan, mind conditioning, yung wiring ko, how I was raised, ganyan. Tapos, how we reacted before. Ganon. Kasi yun lang yung best na alam din ng parents ko. Kaya diba? nga. So, nung time, yun, parang, kaya nung nakakarinig ako ng different perspective, it doesn't make sense sa isip ko. Pero, wait lang, pero it makes sense sa katawan ko. Kumaga parang it makes sense on a deeper level, deep within me, alam ko it makes sense. Kaya parang I allowed myself to explore, kahit na yung isip ko hindi siya nakaka-catch up. Kasi nga, deep wiring siya. So, I think kaya ko siya nakwento, if you're hearing different perspectives, but you know, it makes sense deep within you, your body says na parang, it makes sense. Pero yung isip mo hindi makaka-catch up, parang ayaw mong maniwala, just sit with it and allow yourself to explore. And don't judge it na parang, ayoko, ganon. Parang let the natural course of action reveal itself to you. Parang ganon. Pero again, yun yung importance ng hearing different perspectives. Naalala ko yung conversation natin doon sa Batangas na mas mahirap yung unlearning sa learning. So, mas madaling mag-aral ng new skill kaysa mag-change ng perspective or ng beliefs or ng mindset. Kasi, syempre, kasi may kasamang emotions yan eh. Oo. At saka yung unlearning, may kasamang emotion siya. Saka for some time, naging identity mo siya. Kaya di ba parang, for example, sa blank slate, mas madaling mag-drawing ng Yes. panibago kaysa Burahin mo ulit. Tapos walang marka, hindi pwede yun. Oo. Oo. How can you really unlearn things? Ha? How can you really unlearn things? How can I unlearn things? Ako siguro by letting myself experience lang. Kasi ako yun nga, nung sa journey ko with Koy, and Gabe, hindi ko siya agad na unlearn. Pero through experience na parang just letting myself explore ano ba yung sinasabi nila, does it makes sense to me. So ano yung mga bagay na nagpo-prove na yung sinasabi nila is really making sense. So kumbaga hinayaan ko lang yun, kumbaga parang ito yung pinakamahirap gawin, surrender. Kasi nga 'di ba, all throughout our life we're taught to control things. Ganun. Maybe mali yung wording na unlearning. Kaya siya mahirap. Kasi hindi mo naman talaga ma-learn yung isang bagay. Kasi natutunan mo na, embedded na siya sa'yo. Siguro, ang one thing na masasabi ko doon is integration. Yes, Na, integration. Kung ano yung mga natutunan mo, at yung mga bago mo pong matututunan, you have to integrate that. And, Yes, and to take action talaga. oo. Kumbaga, ano yung mga natutunan mo from the past, and ano pa yung mga pwede mong malaman sa present moment na pwede mong ma-integrate dun sa mga natutunan mo nga Yes. before. And then moving forward, kasi life naman talaga is always forward, hindi pwedeng backwards eh. Yeah. It's a progression talaga yung life. Wala namang taong naging baby ulit. Di ba? So, papanganak ka, tatanda ka, mamamatay ka, hindi naman yun na bumabalik sa pagiging baby. Tsaka tawag dito, yung isip mo. O isip, pero I mean physically, hindi na siya mag-shrink ulit na babalik ka sa baby. Tsaka kasi, when you're taking action, kasi you're cementing a new behavior. And medyo mahirap kasi yun. Like, kahit sa mga team members namin, di ba, yung new process, ganyan. Kaya talagang binabantayan ko kasi nga, cementing a new behavior, it doesn't happen overnight. Parang consistency talaga siya. So, regardless of how consistency looks like for you, for others, it's a daily practice. For others, start sila ng weekly, ganyan. Whatever works for you. Parang ganun. So, ayun, anything you'd like to say before we close our second
podcast episode with audio. With audio. Okay. Ayun, anything you'd like to share? Ganyan. Ano na lang, parting words na lang. Parang recap na lang ng pinag-usapan kanina. Yung importance nga ng community, tsaka yung sharing, di ba? So, as much as possible, magkaroon tayo ng, tawag dito, self-awareness or self-assessment sa sarili natin na unti-unti try natin na i-share yung mga bagay na nakakapagpabigat sa feelings natin, especially sa mental health din natin. Yeah. Kasi I think it's a responsibility rin natin para sa sarili natin yon na kailangan tayo mag-improve. Yes. And one thing or one step doon, first step pala doon is to acknowledge na meron tayong pinagdadaanan and minsan hindi natin talaga kaya and we need the help of a community or other people. Yes. Okay. Yun. How about you, Boots? Ako, ang parting thought ko siguro is learn new things talaga. Oh, I love it. Don't be hard on yourself. Ikaw na. Ikaw magsabi. Ikaw na. Di ba kinuha mo nga yung mic? Don't be hard on yourself. Too hard on yourself. Yes. Okay na. Ikaw, Ate Kai. Learn to hold space for yourself. Ganyan. Don't judge your emotions and your thoughts too much. Learn to Yeah. be observer of your emotions and thoughts. And don't attach your emotions. Yes. Doon sa thoughts. Ayun. Yeah, okay. So, we're going to close this episode na. So, hopefully, makita namin kayo in our next activities, whether it's JM Canlas Badminton Cup or any other mental health activities na pwedeng mangyari in the future, ganyan. And share it with your friends, ganon. I hope maka-join kayo next time here. So, yun lang, guys. Thank you so much. Bye-bye. See you. Mental health ka dyan.